Nagsisimula ang kwento sa isang full-dive RPG na tinatawag na Kawame Quest. Ito ay isang laro na sumusubok na ituloy ang pagiging totoo sa isang panatikong punto. Gayunpaman, ang laro ay masyadong katulad ng totoong buhay na kailangan ng mga manlalaro na makaranas ng mga problema sa totoong mundo sa laro. Sa lalong madaling panahon, ang mga manlalaro ay nag-aatubili na dumanas muli ng sakit sa totoong buhay sa mundo ng laro, at ang full-dive RPG ay nawawala ang katanyagan nito. Ngayon ay humigit kumulang 10 taon pagkatapos ng paglabas ng laro. Noong 2065, ang lalaking bida, si Hiroshi, ay nahaharap sa mga problema. Papasok na siya sa kanyang 3 taon sa high school, at gusto ni Yasuoka, ang kanyang punong guro, na magpasya siya sa lalong madaling panahon kung gusto niyang mag-aral o maghanap ng trabaho. Si Hiroshi ay dating isang track racer. Gayunpaman, pagkatapos maranasan ng isang aksidente sa kanyang unang taon sa high school, nawala na siya ng pag-asa sa totoong mundo at isinubsob ang kanyang sarili sa mundo ng laro araw-araw. Gusto ni Yasuoka na gawing lakas ni Hiroshi ang kanyang kalungkutan at pasayahin ang sarili. Pagkatapos ng usapan, nakita ni Hiroshi ang kanyang mabuting kaibigan, si Takafumi. Marami na silang sinalihan na mga kompetisyon ng magkasama at may napakalapit na relasyon. Pinaalalahanan siya ni Takafumi na huwag masyadong maglaro, ngunit mag-ehersisyo ng higit pa. Sa paniniwalang walang halaga sa kanya ang pag-ehersisyo, tinanggihan ni Hiroshi ang kanyang payo at nagpas siyang bumili ng bagong inilabas na laro. Habang papunta sa game store, nakasalubong niya ang dalawang kaklase, sina Tanishiro at Mishina. Sila ay mga hooligan na madalas mangikil sa duwag na si Hiroshi para magbayad ng protection money. Sa pagkakataong ito, hindi sinasadyang kumuha si Hiroshi ng 10,000 yen sa halip ng 1,000 yen at direktang iniabot ang pera sa kanila. Tingid sa kanyang kaalaman, ang aksidenteng ito ay magdudulot ng sunod-sunod na sakuna sa hinaharap. Dahil kulang siya ng 1,000 yen sa pagbili ng bagong labas na laro, pumunta si Hiroshi sa isang tindahan ng laro na tinatawag na Kizuragi para makita kung mabibili niya ang laro sa mas magandang presyo. Sa kasamaang palad, ang tindahan na ito ay nagbibenta lamang ng mga laro na inilabas sa loob ng mahabang panahon. Ang manager, si Kizuragi, ay hindi lamang nasusuklam sa larong gustong bilhin ni Hiroshi kundi niloloko din siya sa pagbili ng isang 10 taong gulang na laro na tinatawag na Kawame Quest. Sinabi niya kay Hiroshi na siya ay matagal nang manlalaro ng laro at tuturuan niya siya ng iba't ibang kasanayan sa laro sa hinaharap. Dahil hinikayat niya, binili ni Hiroshi ang laro. Pagdating sa bahay, agad siyang nag-login. Isa itong laro na itinakda sa ibang mundo, at ang tema ng larong ito ay ang maging bayani, talunin ang hari ng demonyo at iligtas ang mundo. Ang lahat ng bagay sa laro ay tunay na totoo, at ang pagpasok sa laro ay parang talagang pupunta sa ibang mundo. Pagkatapos magsimula ng laro, isang magkapatid ang pumunta sa kwarto ni Hiroshi at hiniling sa kanya na mamites ng mansanas kasama nila. Sila ang mga childhood friend niyang NPC. Ang nakababatang kapatid na babae ay pinangalanang Alicia at ang nakatatandang kapatid ay pinangalanang Martin. Ayaw mamites ng mansanas si Hiroshi. Naaalala niya na ang gawain sa paunang panel ng laro ay umalis sa panimulang lungsod ng Ted at hanapin ang Flora Castle. Ngunit nang mag-alok si Hiroshi na umalis dito, biglang kinabahan ang mga ekspresyon ng magkapatid. Iniisip ni Martin na nababaliw na si Hiroshi. Binalaan niya si Hiroshi na ang gobyerno ay naghuhukay ng malaking moat sa paligid ng lungsod upang protektahan ang mga residente mula sa mga goblins, at ang mga tao ay ipinagbabawal na umalis sa lungsod. Walang sino man maliban sa sugo ang makakapasok sa lungsod. Gayunpaman, si Hiroshi ay hindi natatakot sa mga goblins. Batay sa kanyang karanasan sa paglalaro, sa palagay niya ay dapat niyang lisanin ang lungsod at talunin ang mga goblins. Para pigilan si Hiroshi, sinuntok siya ni Martin ng malakas. Ang tunay na pakiramdam ay napakasakit kay Hiroshi. Palibhas ay nakaranas ng maraming masasamang bagay sa totoong mundo, siya ay nag-aatubili na mabugbog din sa laro. Dahil sa galit, buong lakas niyang itinulak si Martin. Sa kasamaang palad, kumakain si Martin ng mansanas gamit ang kutsilyo. Matapos itulak pababa, napasok ang kutsilyo sa kanyang bibig at aksidenteng napatay siya. Nang makitang napatay ang kanyang kapatid, nabaliw si Alicia. Dahil walang ideya kung ano ang gagawin, nagpasya si Hiroshi na tumakas. Tumakbo siya sa isang eskinita, nagbabalak na mag-log out. Sa oras na ito, lumilitaw si Kizuragi sa kanyang harapan bilang isang diwata. Ito ang kanyang perk bilang clerk ng game store, at hindi siya nakikita ng mga NPC at ng halimaw sa laro. Matapos suriin ang progress ng laro ni Hiroshi, nagulat si Kizuragi nang malaman niyang nakuha niya ang titulong Best Friend Killer, na nangangahulugang lalaroin niya ang laro sa isang napakahirap na mode. Ang mas malala pa, ang laro ay idinisenyo upang maging ganap na makatotohanan. Dahil ang mga tao ay hindi maaaring i-restart o burahin ang kanilang mga karanasan sa buhay sa katotohanan, wala ring pag-restart mula sa simula sa larong ito. Kahit na mag-log out si Hiroshi ngayon, sa susunod na muling pagpasok niya sa laro, magsisimula siya sa mode ng pagpatay sa kanyang matalik na kaibigang NPC. Kung bibili lang siya ng bagong console, maaari niyang i-restart ang laro mula sa simula.
Iniisip ni Hiroshi na ang panuntunan ng laro ay kalokohan at humihingi ng refund. Ngunit tumanggi si Kizuragi dahil may mahigpit na patakaran na no-refund policy ang kanyang tindahan. Iminungkahi niya kay Hiroshi na maghanap ng manlalaro na nagngangalang Ginji at humingi ng tulong sa kanya. Na-release sa loob ng 10 taon, bagamat malabo ang larong ito, may kaunti pa rin na mga manlalaro at isa na rito si Ginji. Tulad ni Hiroshi, pinatay din niya ang kanyang matalik na kaibigang NPC sa simula ng laro. Dahil pinaghahanap na si Hiroshi ng mga gwardya ng lungsod, pinayuhan siya ni Kizuragi na bumili ng balabal gamit ang paunang pondo para hindi siya maaresto. Sa tulong niya, pumunta si Hiroshi sa isang tindahan ng damit. Sa kasamaang palad, kinilala siya ng may-ari ng tindahan bilang isang wanted na kriminal at pinagbibentahan siya ng balabal ng higit pa sa orihinal na presyo. Sa kanyang paglalakad upang mahanap si Ginji, si Hiroshi ay nahanap ni Alicia. Bagamat noon pa man ay may crush si Alicia kay Hiroshi, hindi niya matatanggap ang pagpatay ni Hiroshi kay Martin, at nangakong tatapusin ang buhay nito gamit ang kanyang mga kamay. Sa oras na ito, siya ay tila ganap na nagbago sa ibang tao. Dahil sa takot, tumakbo si Hiroshi sa kagubatan at tinakasan si Alicia. Dahil sa kanyang mabilis na bilis, nakakuha siya ng bagong titulo, Running Best Friend Killer. Akmang maglo-log out na siya, biglang sumulpot si Alicia sa kanyang harapan at inatake siya ng kanyang kutsilyo. Dahil sinaksak sa palad si Hiroshi, sobrang sakit ang nararamdaman niya. Upang tulungan siya, inatake ni Kizuragi ang mga mata ni Alicia at sinamantala ni Hiroshi ang pagkakataong makatakas at mag-log out. Kinabukasan sa paaralan, humingi ng paumanhin si Takafumi kay Hiroshi, sinabi na ang paglalaro ay interes ni Hiroshi, at hindi niya dapat sisihin ito. Ngunit labis siyang nagmamalasakit sa karanasan ni Hiroshi sa dalawang hooligan. Kung si Hiroshi ay patuloy na malulong sa mga laro, palagi siyang ipapahiya ng mga ito. Bilang karagdagan kay Takafumi, ang kapatid ni Hiroshi na si Kaide, ay hindi rin gustong makita siyang nalulubog sa paglalaro. Pinagalitan niya si Hiroshi dahil sa sobrang ingay sa paglalaro niya kahapon pagka-uwi niya. Gayunpaman, walang pakialam si Hiroshi sa kanilang mga salita at pumasok sa laro pagkatapos umalis ni Kaide. Dahil hindi niya nagamot ang sugat niya noong nag-log out siya kahapon, ngayon ay napakasakit ng palad niya. Nang maglaon, natuklasan niya ang isang halamang gamot sa kanyang backpack, ngunit hindi niya alam kung paano ito gamitin. Maya-maya lang, may nakatagpo siyang lalaki. Minsang sinabi sa kanya ni Kizuragi na si Ginji ay isang lalaking lulong sa pagsusugal at pag-inom. Bukod pa rito, kakaunti ang mga manlalaro sa larong ito, kaya madali niyang nakilala ang lalaki bilang si Ginji. Tinulungan ni Ginji si Hiroshi na bulutan ang kanyang sugat at dinala siya sa tavern para makipag-chat. Ibang-iba kay Hiroshi, inatake ni Ginji ang mga best friend na NPC dahil inisip niya na nakakainis sila. Bukod pa rito, curious siya kung mamamatay ang mga NPC. Sa makatuwid, pagkatapos makipagtalo sa kanila, pinatay niya silang lahat. Sinabi rin niya kay Hiroshi na ang Kawame Quest ay nagre-reflect ng mga pisikal na kakayahan sa totoong buhay. Kung walang sobrang mataas na IQ o malakas na pisikal na lakas, mahirap para sa mga ordinaryong tao na umalis sa lungsod ng TED. Sa nakalipas na 10 taon, isang manlalaro lamang na nagngangalang Kamui, ang nakaklear sa laro. Pagkatapos noon, ipinakita ni Ginji kay Hiroshi ang kanyang titulo, Hindi Tao. Wala naman pala siyang balak na tulungan si Hiroshi sa simula pa lang. Upang makuha ang bounty, malakas niyang inihayag ang pagkakakilanlan ni Hiroshi. Hindi nagtagal ay dumating ang mga bantay ng lungsod sa tavern at inaresto si Hiroshi. Sinubukan ni Hiroshi na tumakas ngunit nahuli ni Ginji. Matapos matagumpay na matanggap ang bounty, pinaalalahanan ni Ginji si Hiroshi na hindi niya dapat aminin na pumatay ng isang tao kung ayaw niyang masentensyahan, ngunit hindi pa rin mapapatawad ni Hiroshi si Ginji sa kanyang pagkakanulo. Nang maglaon, dinala si Hiroshi ng mga bantay ng lungsod sa plaza upang tumanggap ng parusa mula sa mga residente. Para makaiwas sa parusa, sinabi ni Hiroshi sa bantay na si Amos na siya talaga ang bayani na makapagliligtas sa mundo at hinikayat si Amos na palayain siya. Ngunit si Amos ay nakakita na ng maraming tao na nagsasabing sila ang bayani, at hindi naniniwala sa kanyang mga salita. Pagkatapos ng parusa, si Hiroshi ay inilagay sa bilangguan. Nang malapit na niyang lutasin ang kanyang mga pisikal na problema, biglang lumitaw ang multo ni Martin sa kanyang harapan at hiniling na bigkasan niya ang pangakong ginawa nila sa ilalim ng puno ng kanura. Bagamat malapit na magkaibigan sina Hiroshi at Martin sa mundo ng laro, walang ideya si Hiroshi sa kanilang nakaraang kwento. Dahil hindi mabigkas ni Hiroshi ang pangako, galit na galit si Martin at sinabing pupunta siya kay Hiroshi araw-araw hanggang sa maalala ni Hiroshi ang kanilang pangako. Sa sobrang takot, maaari lamang tumawag si Hiroshi para sa tulong. Hindi nagtagal, dumating ang Inquisitor, si Miss Arisa, at inilabas siya sa selda. Dinala niya siya sa silid ng pagtatanong, na nagbabalak na ipaharap ang torture event. Bago magsimula ang pagtatanong, may lumalabas na babala sa panel, na nagsasabi na ang susunod na karanasan ay magiging lubhang kapanpanabik, at humihiling sa mga manlalaro na maging handa sa pag-iisip.
Napagkamalan ni Hiroshi na ito ay isang pang-adultong kaganapan at agad na nag-click sa pindutin ng pagkumpirma. Hiniling ni Ms. Arisa kay Hiroshi na humiga sa kama, tinatali ang kanyang mga paa. Kung hindi makayanan ni Hiroshi ang pagpapahirap at aminin ang kanyang kasalanan, ibabalik siya sa bilangguan. Kung hindi, sisisihin siya ng demonyo, at palalayain siya. Nang maglaon, natakot si Hiroshi nang makitang puputulan ang kanyang mga paa sa torture event ni Ms. Arisa. Saktong dumating si Kizuragi. Dahil mapapalaya lang siya kung titiisin niya ang pagpapahirap, patuloy lang ang pag-cheer ni Kizuragi sa kanya. Nang maramdaman ang sandata ni Ms. Arisa na nag-scratch sa kanyang pantalon, labis na natakot si Hiroshi na hindi na niya mapigilan ang likido sa kanyang katawan at aksidenteng nabasa ang sarili. Sa unang pagkakataon na nakakita ng isang taong binabasa ang sarili sa panahon ng pagpapahirap, tuwang-tuwa si Ms. Arisa. Biglang pumasok ang isang gwardya at pinatigil si Ms. Arisa. Mula noon, ang titulo ni Hiroshi ay naging, Nice Shower Best Friend Killer. Naniniwala si Kizuragi na ang insidente ng pag-ihi sa pantalon ay naging sanhi ng pagbabago ng plot upang hindi na kailangan pang pahirapan si Hiroshi. Ngunit nakaramdam ng labis na kahihiyan, ganap na nawala ng interes si Hiroshi sa laro at agad na nag-log out. Pagkatapos noon, naalala ni Hiroshi ang aksidenteng naranasan niya sa kanyang freshman year sa high school. Noong panahong iyon, sumali siya sa isang track race sa kanilang lugar. Bilang isang inaabangang ace racer sa track race department, sikat na sikat si Hiroshi. Sobrang hinahangaan din siya ni Kaide. Bago magsimula ang kompetisyon, isang sports writer, si Mike, ang biglang humarang kay Hiroshi. Nanalo si Mike ng Olympic silver medals at naging isang sports writer pagkatapos magretiro. Nabalitaan ni Mike na nasira ni Hiroshi ang regional record at inaabangan niya ang kanyang performance. Nakakahiya, dahil sa usapang ito, hindi na nagkaroon ng pagkakataon si Hiroshi na pumunta sa banyo. Bilang karagdagan kay Hiroshi, tumanggap din ng maraming atensyon si Tatsuya. Siya at si Hiroshi ay matagal nang magkalaban, at walang gustong magpatalo sa isa. Sa pagsisimula ng karera, labis na kinabahan si Hiroshi kaya nahuli siya. Nang sinubukan niyang abutin ang iba, hindi sinasadyang nahulog siya sa lupa at nabasa ang sarili. Nakaramdam ng kahihiyan, si Hiroshi ay nasa masamang kalagayan at itinapon ang kanyang mga damit sa karera nang matapos ang karera. Sinubukan siyang i-comfort ni Kaide ngunit napag-alitan siya. Sa paniniwalang tapos na ang kanyang career sa karera, tumanggi si Hiroshi na tanggapin ang payo ng sinuman. Narinig ni Mike, na dumaraan, ang kanilang pag-uusap at naisip si Hiroshi bilang isang napakasamang tao. Dahil para sa isang racer, mindset ang pinakamahalagang bagay. Ang mga taong tulad ni Hiroshi, na madaling nawala ang kanyang karaniwang kakayahan dahil sa nerbiyos, ay hindi angkop sa pagiging racer. Bumalik sa kasalukuyang buhay, muling nakipagtalo si Hiroshi kay Kaide. Iniisip ni Kaide na masyadong maingay sa paglalaro si Hiroshi at nakakaapekto sa kanyang pag-aaral. Dahil nalaman niyang titigil na si Hiroshi sa paglalaro, lalo pang nagalit si Kaide at labis na nadismaya sa kanya. Nagsimula siyang maglaro dahil sa kabiguan sa karera, at ngayon ay plano na rin niyang huminto sa paglalaro. Iniisip niya na alam lang nitong bumitaw sa tuwing nagiging mahirap ang mga bagay. Nawawalan ng pag-asa para sa totoong buhay, bagamat alam ni Hiroshi na ginawa niyang magulo ang lahat, tumanggi siyang baguhin ito. Isang araw, nakatanggap si Hiroshi ng tawag mula kay Kizuragi, na nag-aalok na makipagkita sa kanya sa tindahan ng laro. Nang dumating si Hiroshi sa tindahan, sinubukan niyang ibalik ang laro kay Kizuragi at humingi ng refund. Tinanggihan siya muli ni Kizuragi, na sinasabing ibinenta niya ang laro sa kanya para sa ilang kadahilanan. Bagamat hindi niya maihayag ang katotohanan sa ngayon, umaasa siyang hindi siya madaling umalis sa laro. Sinabi rin niya kay Hiroshi ang kwento ni Kamui. Si Kamui ay isang batang miyembro ng Tokyo Metropolitan Assembly. Adik siya sa mga RPG noong high school. Bilang nag-iisang manlalaro na nagawang talunin ang Kawami Quest, nakuha niya ang titulong The Eternally Invisible. Minsan siyang gumawa ng isang game walkthrough na website. Pero palagi niyang kinukutsa at inaabuso ang mga manlalaro habang nagbabahagi ng mga tip, at maraming tao ang hindi makatapos nito. Nagawa ni Hiroshi na tapusin ang mga tip at nakakuha ng 3 kapaki-pakinabang na mungkahi. Una, kapag hinabol ni Alicia, maaari siyang pumili ng iba pang paraan upang masakop siya ng walang labanan kung hindi niya ito matalo ng direkta. Halimbawa, ang paggamit ng mga bagay na pinakaayaw ni Alicia para makagambala sa kanya. Pangalawa, huwag matakot sa multo ni Martin, at sa halip ay dalhin siya sa mga pakikipagsapalaran. Pangatlo, kolektahin ang lahat ng mga items sa lalong madaling panahon. Pagkatapos ng mga tip, biglang niyakap ni Kizuragi si Hiroshi at umamin sa kanya. Ipinangako niya na kung matatapos ni Hiroshi ang level, papakasalan niya ito. Humanga sa kanya, si Hiroshi ay nahikayat at bumalik sa laro. Sa laro, napilitan si Ms. Arisa na itigil ang pagpapahirap. Bukod pa rito, nagkakaroon siya ng crush kay Hiroshi at umaasa na makita niya itong muli. Nang maglaon, dinala si Hiroshi kay Tesla, ang kapitan ng mga gwardya. Nakapagtataka, napakabait ni Tesla kay Hiroshi.
Hindi lang niya iniimbitahan si Hiroshi sa hapunan, ngunit nangako rin siyang palayain si Hiroshi, sa paniniwalang namatay si Martin sa isang aksidente. Sinabi niya na si Martin ay napatay sa pamamagitan ng kutsilyo na sumalaksak sa kanyang lalamunan, at kahit na ang mga first-rate assassin ay halos hindi magawa ito. Bilang karagdagan, pumunta si Tesla sa pinangyarihan upang mangolekta ng ebidensya. May espada sa kwarto ni Hiroshi. Kung gusto ni Hiroshi na patayin si Martin, hindi niya pipiliing gumamit ng kutsilyo bilang sandata. Kumanga sa kanya, naisip ni Hiroshi na si Tesla ang pinakanormal na tao na nakilala niya sa laro. Pagkalabas ng kulungan, nagpasya si Hiroshi na umuwi muna para kunin ang kanyang espada. Sa kasamaang palad, iginigiit ng mga residente na siya ang best friend killer, sa kabila na siya ay nahatulang inosente sa pagpatay kay Martin. Patuloy nilang hinahanap siya sa lungsod, na nagbabalak na palayasin siya sa lungsod. Para sa kaligtasan, iminungkahi ni Kizuragi si Hiroshi na bumili muna ng mga item. Dahil walang sapat na pera si Hiroshi at itinuturing pa rin siya bilang best friend killer ng mga residente, dinala siya ni Kizuragi sa isang underground job office, na sinasabing nagbibigay ng mga kahinahinalang trabaho sa mga kahinahinalang tao na hindi makahanap ng normal na trabaho. Ang unang trabahong inaalok ng babaeng may-ari ng opisina ay ang magtrabaho bilang isang walang kakayahang manggagawa sa isang underground shelter sa loob ng isang buwan. Ngunit tinanggihan ni Hiroshi ang alok dahil gusto niyang makahanap ng trabaho na may mas maikling panahon. Ang pangalawang trabaho ay ang makinig sa utos ni Brian sa loob ng isang oras. Si Brian ay isang nasa middle age na lalaki na gustong magpahampas, kaya kailangan siyang pagsilbihan ni Hiroshi gamit ang Latigo. Hindi matanggap ni Hiroshi ang paglilingkod sa isang nasa middle age na lalaki at sobrang tutol sa paggawa ng trabaho. Madalas ginagawa ng may-ari ng opisina ang mga trabahong ito. Napagkamalan niyang iniisip na minamaliit siya ni Hiroshi at galit na galit. Sa huli, si Hiroshi ay pinalayas ng may-ari sa opisina. Hindi rin nakahanap ng trabaho si Hiroshi at wala rin siyang lakas ng loob na magnakaw para sa pera. Walang pagpipilian, kailangan niyang humiram ng pera sa isang tao. Sa makatuwid, hinanap niya si Ginji at humingi sa kanya ng pautang, ngunit tinanggihan. Matapos malaman na naiwasan ni Hiroshi ang pagpapahirap dahil sa pag-ihi sa sarili, hindi mapigilan ni Ginji na tumawa sa kanya. Napakawalan ang galit, inatake ni Hiroshi si Ginji. Nang malapit na niyang talunin si Ginji, biglang sumulpot si Martin. Nagulat kay Martin, huminto si Hiroshi sa pakikipaglaban. Pinaalalahanan ni Ginji si Hiroshi na hindi regular ang paglitaw ng mga multo, at masasanay na rin siya sa pagtagal. Iniisip ni Kizuragi na ipinagpatuloy ni Ginji ang paglalaro dahil nagsisisi siya sa pagpatay sa kanyang matalik na kaibigan. Nang marinig ito, medyo naaawa si Hiroshi kay Ginji. Sa pag-iisip na siya ang nagkusa na makipag-away kay Ginji ngayon lang, si Hiroshi ay nagmamadaling humingi ng tawad sa kanya at tinanggap ni Ginji. Sa oras na ito, niloloko ni Kizuragi si Ginji para bayaran ang kabiguan ng tunggalian. Dahil sa pagkalasing, matulungin na ibinigay ni Ginji ang pera kahit na hindi naman siya nakipagkasundo kanina sa kanila. Pagkatapos makakuha ng pera mula kay Ginji, nakuha ni Hiroshi ang titulo, Elder Hunting Best Friend Killer. Nang maglaon, pumunta si Hiroshi sa tindahan at bumili ng 2 smoke bomb. Kinilala siya ng babaeng clerk bilang best friend killer at sinisingil siya ng karagdagang 20 gold. Pagkatapos umalis sa tindahan, bumalik si Hiroshi sa bahay upang kunin ang kanyang espada, at nakita si Alicia na naghihintay sa kanya doon. Dahil walang ideya kung paano gumamit ng mga bomba, si Hiroshi ay labis na natakot. Sa kabutihang palad, dumating si Miss Arisa at tinulungan siya. Dahil ang pagpapalaya kay Hiroshi ay desisyon ni Tesla, kung sasalungat si Alicia sa desisyon at patuloy na aatakihin si Hiroshi, aarestuhin ni Miss Arisa si Alicia bilang isang inquisitor. Gayunpaman, tumanggi si Alicia na palayain si Hiroshi. Siya at si Miss Arisa ay may matinding labanan. Napakalakas ni Alicia na kahit na si Miss Arisa, na sumailalim sa espesyal na pagsasanay, ay hindi makakapantay sa kanya at biglang napawalan ng malay. Gustong protektahan ni Kizuragi si Hiroshi. Sa kasamaang palad, handa na si Alicia sa pagkakataong ito. Upang maiwasan ang isa pang pag-atake sa kanyang mga mata, isinuot niya ang salamin. Dahil walang ideya kung ano ang magagawa laban kay Alicia, maaari lamang hilingin ni Kizuragi kay Hiroshi na tumakas. Gustong subukan ni Hiroshi ang mga tip na natutunan mula kay Kamui, at nagsimulang mag-isip tungkol sa kung ano ang pinakaayaw ni Alicia. Sa opinyon ni Hiroshi, ang pinaka-nakakainis na bagay para sa mga babae ay dapat na puwersahang hawakan. Ngunit nang mahawakan niya ang katawan ni Alicia ay lalo itong nagalit. Napagtanto na siya ay nagkakamali, binago ni Hiroshi ang kanyang diskarte at umamin kay Alicia, na nagpagulat sa kanya. Ang pag-amin ng taong gusto niyang gantihan ay ang pinakaayaw niya. Nagreklamo siya na pinatay ni Hiroshi ang kanyang paboritong kapatid at pagkatapos ay tumakas sa eksena dahil sa takot. Nang marinig ito, nakaramdam ng labis na pagsisisi si Hiroshi. Bagamat wala siyang alaala na kasama ang magkapatid, para sa kanila, isa siyang childhood friend na lumaki ng magkasama.
Gayunpaman, hindi lang niya pagkakamaling napatay ang matalik na kaibigan kundi tumakas din siya kaagad. Upang humingi ng tawad kay Martin, pumunta si Hiroshi sa puno ng kanura na binanggit niya noon. Maya-maya, lumitaw ang multo ni Martin sa kanyang harapan. Kasunod ng mga tip sa website, sinabi ni Hiroshi, hindi mo ako kailangang patawarin, ngunit mangyaring sumama sa akin. Pagkatapos, nagkusa siyang hawakan ang kamay ni Martin. Sa oras na ito, si Hiroshi ay dinadala sa eksena noong siya ay nakikipaglaro sa magkapatid sa kanilang pagkabata. Ang ipinangako niya kay Martin ay nagbubunyag din, iyon ay, sila ang magiging matalik na magkaibigan magpakailanman. Pagkatapos bigkasin ni Hiroshi ang pangako, nawala kaagad ang multo ni Martin at nakakuha si Hiroshi ng bagong titulo, Best Friend Killer. Sa sumunod na episode, biglang sumiklab ang sunog sa lungsod ng Ted. Nais malaman ni Hiroshi ang sitwasyon, ngunit ang mga residente ay labis na nataranta na walang sinuman ang handang huminto at ipaliwanag ang sitwasyon sa kanya. Dahil kinakalawang ang espada ni Hiroshi, iminungkahi ni Kizuragi na pumunta siya sa tindahan ng panday upang ayusin ang kanyang espada, at humingi ng ilang impormasyon sa panday. Kasunod ng kanyang payo, dumating si Hiroshi sa tindahan, at natagpuan lamang ang panday na naghahanda upang makatakas. Natuyo na pala ang moat na nagpoprotekta sa lungsod at hindi na kayang pigilan ang mga goblin, kaya sinamantala ng mga goblin ang pagkakataon na salakayin ang lungsod. Nang maglaon, nagmamadaling umalis ang panday sa tindahan, na hiniling kay Hiroshi na ayusin mismo ang kanyang espada. Dahil walang pasensya na tanggalan ng kalawang ang kanyang espada, nagpa siya si Hiroshi na gamitin ang kalawangin na espadang ito para labanan ang mga goblin. Gayunpaman, naniniwala si Kizuragi na hindi sapat ang lakas ni Hiroshi para talunin ang mga goblins at iminumungkahi niyang mag-log out siya kaagad. Pinaalalahanan niya si Hiroshi na ang Kiwami Quest ay isang espesyal na laro. Kung mamatay siya sa laro, masisira rin ang console. Nag-aalala tungkol sa mamahaling console, tinanggap ni Hiroshi ang kanyang payo. Bago mag-log out, gustong makita ni Hiroshi kung ano ang hitsura ng mga goblins. Nagtago siya sa likod ng isang pinto at nakahanap ng isang goblin sa kalye na naghahanda sa pag-atake sa isang batang babae. Si Hiroshi ay palaging labis na nagsisisi sa kanyang pagpatay kay Martin. Kahit na ang maliit na batang babae ay isang NPC lamang, siya ay nag-aatubili pa rin na makita itong namamatay sa harap niya. Kung paanong sinusubukan ni Hiroshi na iligtas ang batang babae, lumitaw ang tatlong gwardya ng lungsod. Ngunit wala ni isa sa kanila ang katapat ng mga goblin at agad na napatay. Matapos makipag-usap kay Kizuragi, nagpa siya si Hiroshi na iligtas ang maliit na babae. Si Kizuragi ang may pananagutan sa pag-abala sa goblin, habang dinadala ni Hiroshi ang batang babae upang makatakas. Gayunpaman, may isa pang goblin na humarang sa kanyang daraanan. Nakaramdam ng desperado, hiniling ni Hiroshi ang batang babae na umalis, habang inaatake niya ang goblin ng mag-isa. Hindi interesado ang goblin kay Hiroshi. Matapos nitong patumbahin si Hiroshi gamit ang sandata nito, agad itong tumakbo para habulin ang batang babae. Upang iligtas ang maliit na batang babae, biglang inilabas ni Hiroshi ang kanyang makapangyarihang potensyal at sumugod upang protektahan siya. Ngunit hindi sila pababayaan ng dalawang goblin. Sa kritikal na sandali na ito, dumating si Tesla at natalo ang dalawang goblins. Sa huli, ang batang babae ay pinauwi ng mga gwardya ng lungsod at si Hiroshi ay nakakuha ng bagong titulo, Lolita Complex Best Friend Killer. Hinahangaan ni Tesla si Hiroshi kaya inanyayahan niya si Hiroshi na sumali sa mga bantay ng lungsod bilang isang mersenaryo. Sobrang hinahangaan din ni Hiroshi si Tesla. Sa pag-iisip na magiging mas ligtas na manatili kay Tesla, sumasang-ayon siya sa panukala. Mula noon, naging interesado si Hiroshi sa larong ito. Isang araw, bago mag-login, tinitingnan niya ang mga tip na iniwan ni Kamui. Maraming paraan para lisanin ang lungsod ng Ted. Ang pinakamaasahang paraan ay upang mapabuti ang kanyang reputasyon sa pamamagitan ng pagkumpleto ng komisyon ng mga residente, at pagkuha ng pahintulot mula sa administrator ng lungsod na si Govern. Maliban dito, dapat lang na makahanap siya ng mga paraan para talunin ang mga goblin at puwersahang umalis sa lungsod. Mayroong dalawang paraan upang talunin ang mga goblins. Ang isa ay may 5% na survival rate, iyon ay, makikipagtulungan sa mga NPC at manlalaro. Pagkatapos, makikipaglaban sa mga goblin hanggang sa ang bilang ng mga miyembro ng koponan ay umabot sa 100. Ang isa pang paraan ay mayroon lamang 0.1% ng mga rate ng kaligtasan, iyon ay, pagsali sa bantay ng lungsod at makikipaglaban kasama si Tesla. Matapos basahin ang mga tip, biglang napagtanto ni Hiroshi na ang pagiging isang mersenaryo ay may 99.9% na posibilidad na mapatay. Bukod pa rito, ang manlalaro na may titulong, Best Friend Killer, ay mag-aalok ng tip upang mabuhay. Sa kabutihang palad, sa pagsunod sa mga tagubili ni Kamui, binibigkas ni Hiroshi ang kanyang pangako kay Martin at nakamit ang titulo. Sa makatuwid, nakuha niya ang tip na, pagkatapos maging isang bantay ng lungsod, kailangan niyang maghintay ng 5 araw bago ang pangalawang pag-atake ng mga goblins.
Bagamat hindi alam ni Hiroshi kung ano ang susunod na mangyayari, ayaw pa niyang umalis sa laro. Naaalala ang kanyang paggalit na mga salita sa kanyang kapatid na babae, humingi siya ng tawad kay Kaide at nangakong ipagpapatuloy niya ang paglalaro. Pagkatapos mag-login, dinala ni Tesla si Hiroshi upang makipagkita sa administrator ng lungsod, si Govern. Niyakap ni Govern si Hiroshi at hinikayat siyang magtrabaho ng husto para protektahan ang mga residente mula sa mga goblins. Nang malaman na ang administrator ay isang napaka-sexy na babae, nahihiya si Hiroshi. Pagkatapos ng pulong, dumating si Hiroshi sa training ground at opisyal na naging mersenaryo. May dalawa pang mersenaryo na nagsasanay kasama si Hiroshi. Sila ay sina Granada at Palo. Ang una nilang gagawin ay magpalit ng uniforme at simulan ang kanilang pagsasanay sa espada at martial arts. Ang instructor na responsable sa kanila ay si Amos, na napakahigpit kay Hiroshi. Sa panahon ng pagsasanay, si Hiroshi ay mabilis na natalo ni Amos. Dahil sa kanyang mahinang lakas, siya ay tinatakwil ng ibang mga mersenaryo. Ang tanging taong handang tumulong sa kanya ay isang babaeng nagngangalang Kathy. Siya ang bantay na responsable sa pagpapauwi sa batang babae at may magandang impresyon kay Hiroshi. Sa ikatlong araw sa training ground, may duel si Hiroshi kay Granada. Gayunpaman, si Granada ay hindi lamang malakas sa pisikal, ngunit napakahusay din sa pakikipaglaban, at si Hiroshi ay hindi katugma para sa kanya. Matapos talunin si Hiroshi, kinukutsa siya ni Granada at sinubukang mangikil ng pera mula sa kanya. Sa sandaling ito, napagtanto ni Hiroshi na ang kanyang buhay sa mundo ng laro ay kasing kakilakilabot ng sa totoong mundo. Para tulungan si Hiroshi, dinala siya ni Kizuragi sa consultation office. Gayunpaman, walang pakialam ang doktor doon kay Hiroshi. Sa palagay niya ay hindi angkop si Hiroshi na maging isang mersenaryo at nagmumungkahi na huminto siya. Nang marinig ito, nadismaya si Hiroshi. Habang papalabas ng opisina ay nakasalubong niya si Kathy. Sinabi niya sa kanya na ang opisina ay nakatakda para sa mga sakit at pinsala, kaya ito ay walang silbi para sa mga malulusog na tao. Iminungkahi niya kay Hiroshi na manalangin sa Diyos sa mundong ito para sa aliw at gabay. Kasunod ng kanyang payo, pumunta si Hiroshi sa isang kalapit na simbahan. Ang priestess doon ay tumutulong na linisin si Hiroshi sa pamamagitan ng pagtatapon ng isang batsa ng tubig sa kanya, na sinasabing siya ay nalinas at may magandang mangyayari sa kanya. Ngunit hindi naniniwala si Hiroshi sa kanyang mga salita. Sa ika-4 na araw sa training ground, si Hiroshi ay muling pinahiyan ni Granada at Palo. Dahil tumanggi si Hiroshi na bigyan sila ng pera, naglunsad si Palo ng pag-atake sa kanya. Kahit na nagsabi na sumusuko na si Hiroshi sa kanila, hindi tumitigil si Palo sa pambubugbog sa kanya. Gayunpaman, hindi pinapansin ng instructor na si Amos ang eksena at pinahintulutan ang kanilang mga pag-uugali. Ang higit na nakakalungkot kay Hiroshi ay ang pagtataksil sa kanya ni Kathy matapos siyang pagbantaan ni Granada. Dahil sa labis na pagkabalisa sa karanasan ni Hiroshi, nagpa siya si Kizuragi na gamitin ang kapangyarihan ng diwata para tulungan siya. Sa ika-5 araw sa training ground, nakaranas si Granada ng sunod-sunod na hindi magandang pangyayari. Noong una, nawawala ang boots na ginawa ng kanyang lola, at nakikita sa tubig ng dumi sa alkantarilya, na ikinagalit niya. Nang maglaon, nawawala rin ang kanyang espada at natagpuan sa mga palikuran na bumulusok sa banyo. Ang mas ikinairita niya ay nakita sa kanyang bag ang mga panloob na damit ng isang matandang nurse. Naiinis, nangako si Granada na wala siyang iniisip tungkol sa isang pangit na babae. Ang matandang nurse ay nagtrabaho sa training ground sa loob ng maraming taon. Nang makita ang masamang ugali ni Granada sa kanya, ang mga matatandang mersenaryo ay hindi nasisiyahan sa kanya. Sa tingin nila, si Granada ay masyadong mayabang at walang alam sa teamwork. Nang makita si Granada na tinalikuran ng matatandang mersenaryo, nagpa siya din si Palo na huwag pansinin siya upang hindi madamay. Sa huli, hindi kayang panindigan ni Granada ang lahat ng mga bagay na ito at umalis. Di nagtagal, nakatanggap si Tesla ng isang liham, na nagsasabing si Amos ay naging pagalit kay Granada, dahil natalo siya kay Granada sa pagsasanay at gumawa ng isang serye ng mga bagay upang pilitin si Granada na umalis. Bagamat hindi matiyak ni Tesla ang paratang sa sulat, alam niyang palaging may problema si Amos sa masamang disiplina. Para sa hustisya, tinanong ni Tesla ang mga mersenaryo kung si Amos ay angkop na maging instructor. Nakonsensya kay Hiroshi, sinasadya ni Kathy na sabihin na si Amos ay isang incompetent instructor at iniulat din siya sa pakikipagsabuatan kina Granada at Palo para ipahiya si Hiroshi. Dahil hindi pinansin ang panghihiya, ang ibang mga mersenaryo ay nakonsensya din kay Hiroshi at sumasang-ayon sa mga salita ni Kathy. Sa paghahanap na walang sinuman ang handang sumuporta kay Amos, naniniwala si Tesla na hindi na kwalipikado si Amos na maging instructor at tinanggal siya sa posisyon. Walang alinlangan, ang lahat ng mga bagay na ito ay ginawa ni Kizuragi. Ngunit si Kizuragi ay isang support character lamang at hindi makakakuha ng anumang mga titulo. Sa makatuwid, bilang tao na sinusuportahan niya, si Hiroshi ay nakatanggap ng bagong titulo, Diabolic Spiteful Best Friend Killer.
Bago dumating ang pangalawang pag-atake ng mga goblins, sinabi ni Kizuragi kay Hiroshi kung bakit gusto niyang maghanap ng makakapag-clear sa laro. 10 taon na ang nakalilipas, nakilala ni Kizuragi si Kamui sa laro at umibig sa kanya. Nag-ipon siya ng lakas ng loob na umamin sa kanya, ngunit tinanggihan. Nakaramdam ng galit, nanumpa si Kizuragi na maghiganti sa kanya sa pamamagitan ng paghahanap ng ibang tao na magki-clear sa laro at pakasalan ang tao. Nagulat sa kanyang kwento, naisip ni Hiroshi na ang dahilan ay nakakaloko. Nang ni-refresh ni Hiroshi ang kanyang isip sa isa sa mga kwartel, nakita niya si Tesla, na dumating upang humingi ng tawad para sa karanasan ni Hiroshi sa lugar ng pagsasanay. Alam na nais ni Hiroshi na umalis sa lungsod ng TED, ipinahayag din ni Tesla ang kanyang pananabik para sa labas ng mundo. Nang marinig ito, tuwang-tuwa si Hiroshi kaya agad niyang inimbitahan si Tesla na maging partner niya. Ngunit nais ni Tesla na alisin muna ang mga goblins, at pagkatapos, isa sa alang-alang niyang umalis sa lungsod kasama si Hiroshi. Upang matiyak na si Tesla ay hindi papatayin ng mga goblins at sa kalaunan ay magiging kasosyo niya, nagpa siya si Hiroshi na tingnan muli ang walkthrough website. Gayunpaman, sa sandaling mag-log out, nagulat siya sa biglang pagsulpot ni Kaide. Laging naaalala ni Kaide ang mga salita ni Hiroshi tungkol sa pagpapatuloy sa paglalaro. Dahil walang sumasagot sa kabila ng sunod-sunod na katok niya kanina lang, ay nag-aalala siyang baka bigla na lang mamatay si Hiroshi dahil matagal na itong naglalaro. Nang makitang buhay pa si Hiroshi, nakahinga siya ng maluwag. Pagkaalis ni Kaide, sinuri ni Hiroshi ang walkthrough website, ngunit nakita lamang si Kamui na inaakusahan siya na laging umaasa sa mga tip at hinihiling sa kanya na obserbahan ang paligid ng lungsod ng TED. Dahil hindi nakatanggap ng kapaki-pakinabang na impormasyon, maaari lamang labanan ni Hiroshi ang mga goblins ng mag-isa. Kapansin-pansin, bago ang ikalawang pag-atake ng mga goblins, sina Alicia at Miss Arisa ay sumama sa mga gwardya. Nang maglaon, hiniling ni Tesla kay Hiroshi na magpatrolya sa silangang lugar ng lungsod. Nagkataon na ang mga partner niya ay sina Alicia at Miss Arisa. Habang nagroronda, may nakasalubong silang magnanakaw. Dahil sa galit, direktang pinutol ng brutal na si Alicia ang kamay ng magnanakaw. Pagkatapos, pinahirapan niya ang magnanakaw at nalaman na may tao sa kasino na lihim na nag-uudyok sa mga residente. Dahil puro mga goblins ang tinututukan ng mga gwardya, magandang pagkakataon na gumawa ng masama. Dahil ito ang huling araw bago ang pag-atake ng mga goblin ayon sa walkthrough, naniniwala si Hiroshi na kung mahahanap niya ang instigator, makukuha niya ang sandata para labanan ang mga goblins. Ang grupo pagkatapos ay pumunta sa kasino, ngunit nahanap lamang ang instigator ay lumabas na si Ginji. Biglang nahuli ni Ginji si Hiroshi at ginamit siya para takutin sina Alicia at Miss Arisa. Tinanong siya ni Hiroshi ng dahilan at sinagot ni Ginji na gusto lang niyang samantalahin ang pagkakataon para kumita ng pera. Kumukulo sa galit, nagawa ni Hiroshi na tanggalin ang kontrol ni Ginji. Habang naghahanda si Hiroshi na makipaglaban kay Ginji, direktang sinuntok ni Alicia si Ginji. Bagamat naaresto muli si Ginji, siya ay lubos na walang pakialam dahil ang kulungan ay magbibigay ng pagkain at sapat na ligtas upang maiwasan ang pag-atake ng mga goblins. Di nagtagal, sinalakay ng mga goblins ang lungsod. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Hiroshi ang pananakit ng kanyang tiyan, nakapareho ng pakiramdam noong panahong naihiyan niya ang sarili sa karera dahil sa sobrang nerbiyos. Gayunpaman, sa sandaling matapos niya ang pagbanyo, nakatagpo siya ng isang goblin at sumisigaw dahil sa gulat. Sa kabutihang palad, si Miss Arisa, na sinusubaybayan si Hiroshi, ay dumating sa oras at pinatay ang goblin matapos marinig ang boses ni Hiroshi. Dahil may crush kay Hiroshi, hinawakan niya ang mukha nito at gustong magkaroon ng matalik na relasyon sa kanya. Sa sandaling iyon, nagmamadaling lumapit si Alicia, hinihimok silang labanan ang mga goblins sa lalong madaling panahon. Balak ni Hiroshi na sumama muna kay Tesla. Nakakahiya, nakaramdam na naman siya ng pananakit ng tiyan dahil sa sobrang kaba. Naniniwala si Kizuragi na ipagpapatuloy ni Hiroshi ang sintomas kung hindi niya maalis ang kaba. Upang malaman ang dahilan, tinanong ni Kizuragi si Hiroshi tungkol sa kanyang mga nakaraang karanasan. Pinilit ni Kizuragi, inihayag ni Hiroshi ang kanyang nakakahiyang karanasan sa mahalagang kompetisyon. Nang malaman ang dahilan, ginaya ni Kizuragi ang tono ni Kamui at sinabing, hanggang kailan mo hahayaang abalahin kanyan, duwag. Tumakbo habang tumatay kung kailangan. Sa sobrang kahihiyan, paulit-ulit na idiniin ni Hiroshi na hindi siya tumatay ngayon. Habang nakikipagtalo kay Kizuragi, nagulat si Hiroshi nang makitang hindi na masakit ang kanyang tiyan. Noon lang, nakatanggap siya ng bagong titulo, Evacuation Best Friend Killer. Matapos malutas ang problema ng sakit sa tiyan, si Hiroshi ay nagmamadaling pumunta sa lugar ng pagtitipon ng mga goblins kung saan pinangunahan ni Tesla ang mga gwardya upang labanan ang mga goblins. Napakalakas ni Tesla at nakapatay ng maraming goblins. Ngunit maliban sa kanya, si Alicia at Miss Arisa lamang ang may sapat na lakas upang patayin ang mga goblins, at walang ibang mga mersenaryo ang maaaring maging katapat ng mga goblins.
Sa sandaling iyon, dumating si Kathy upang ipaalam kay Tesla na nilusob ng mga goblin ang Southern Gate at naghahanda silang salakayin ang mansyon ni Govern. Sa makatuwid, magkasamang sumugod sina Hiroshi at Tesla sa mansyon ni Govern at nakita ang hari ng goblin na nakalaban ni Tesla ilang taon na ang nakakaraan. Nang mga panahong iyon, mahina pa siya at hindi niya ito kayang talunin. Sa huli, sinugatan niya ang isang mata nito at nagmamadaling tumakas. Nanumpa si Tesla kay Hiroshi na ibabagsak niya ang King Goblin at iiwan ang lungsod ng Ted kasama niya. Gayunpaman, nakakaramdam si Hiroshi ng isang napakasamang premonition at labis na nag-aalala tungkol kay Tesla. Tulad niya, nag-aalala rin sina Miss Arisa at Alicia sa sitwasyon ni Tesla dahil si Tesla ang ipinagmamalaki ng lungsod ng Ted, at wala sa kanila ang gustong makita siyang mapabagsak ng King Goblin. Sa kasamaang palad, hindi na sila kapantay ng King Goblin. Sa huli, nagawa ni Tesla na gambolain ang King Goblin gamit ang tatlong nahuli na goblin at pagkatapos ay kumuha ng pagkakataon na itumba ito. Gayunpaman, medyo kakaiba pa rin ang pakiramdam ni Hiroshi. Kung madaling talunin ni Tesla ang King Goblin, bakit 0.1% lang ang survival rate ng pakikipagtambal kay Tesla? Habang si Hiroshi ay nalubog sa pag-iisip, nag-ambala siya sa pag-ungol ng tatlong goblins. Bigla niyang napagtanto na ang tatlong goblins ay nakakulong na noon pa man. Nakarinig siya ng katulad na pag-ungol nang siya ay pinahirapan ni Miss Arisa at nang arestuhin si Ginji. Nagulat si Tesla nang makitang mas matalino si Hiroshi kaysa sa inaakala niya. Agad niyang pinatay ang Haring Goblin at isiniwalat ang katotohanan. Ang tatlong goblins ay kinidnap mula sa pugad ng goblins 7 taon na ang nakakaraan, at silang lahat ay mga anak ng Haring Goblin. Lumalabas na mag-asawa sina Tesla at Govern. Gusto nilang panatilihing pinigilan ang lungsod at isara sa labas ng mundo. Upang ganap na mamuno sa lungsod, sinamantala nila ang mga goblins. Ngunit ang mga goblins ay isang lahi na may advanced na katalinuhan, hanggat ang mga tao ay hindi voluntaryong mag-udyok sa kanila, hindi sila aatake sa mga tao. Sa makatuwid, kinidnap ni Tesla ang mga anak ng King Goblin at sinenyasan silang salakayin ang lungsod ng Ted. Gumagamit sila ng mga goblins para pigilan ang mga gustong pumasok sa lungsod, gayon din ang mga residenteng gustong umalis sa lungsod, na kalaunan ay kinokontrol ang lungsod. Ngayong nalaman na ni Hiroshi at ng mga mersenaryo ang mga lihim ng lungsod, hindi sila pababayaan ni Tesla na nabubuhay. Sa puntong ito, sa wakas ay nauunawaan ni Hiroshi na ang 0.1% ng survival rate ay tumutukoy sa kanyang posibilidad na talunin si Tesla. Ginagamit ni Tesla ang kanyang espesyal na pag-atake kay Hiroshi. Nang maisip ni Hiroshi na mamamatay siya sa pag-atake, hinaranggan ni Alicia ang pag-atake para sa kanya. Hindi pa nagtagal, nakita ni Alicia si Martin sa kanyang panaginip. Sinabi sa kanya ni Martin na hindi kasalanan ni Hiroshi ang kanyang pagkamatay at hiniling sa kanya na patawarin siya. Simula noon, tinalikuran na ni Alicia ang kanyang pagkamuhi kay Hiroshi. Upang mabawi ang kanyang nakaraang pagkakamali, matapos marinig na sumali si Hiroshi sa mga gwardya ng lungsod, nagpasya siyang maging isang mersenaryo upang protektahan siya. Sa pakiramdam na unti-unting nawawala ng buhay si Alicia, desperado na si Hiroshi. Upang ipaghiganti siya, nagkaroon si Hiroshi ng matinding pagnanais na i-clear ang laro. Minsang sinabi ni Kamway na ang mga emosyon ng mga manlalaro ay sumasalamin sa kanilang mga estatistika, kaya kung sila ay may hindi matitinag na espiritu upang manalo, magkakaroon sila ng mas malaking pagkakataon laban sa anumang mahihirap na hamon na naghihintay sa kanila. Dahil sa inspirasyon nito, ginagamit ni Hiroshi ang lahat ng kanyang lakas para salakayin si Tesla. Nakakahiya, biglang naputol ang espada niya dahil sa sobrang tagal na nitong kinakalawang. Dahil sa desperado, hindi alam ni Hiroshi kung ano ang susunod na gagawin. Sa oras na ito, bigla siyang dinala sa ibang espasyo. Nakipagkita muli kay Martin sa ilalim ng puno ng kanura, naisip ni Hiroshi na siya ay napatay ni Tesla, ngunit sinabi sa kanya ni Martin na hindi pa tapos ang laban at nag-aalok na sumali sa laban. Pagkatapos, naging magic sword si Martin at nakuha ni Hiroshi ang titulong Sword Best Friend Killer User. Gayunpaman, kapag malapit na siyang makipagduel kay Tesla, inatake siya ni Govern. Pagkuha ng pagkakataon, pinatay siya ni Tesla at pinipilit siyang mag-log out. Dahil nasira ang console, hindi siya maaaring magpatuloy sa paglalaro. Sa kabutihang palad, sa pagtatapos ng walkthrough, si Kamway ay nag-iwan ng isang paraan upang i-replay ang laro, na maaaring i-restart ang laro mula sa 1 oras bago siya namatay. Ngunit hindi magagarantiya ni Hiroshi na matatalo niya si Tesla. Kaya't nagpasya siyang gumugol ng 1 buwan sa pag-eehersisyo at pagbutihin ang kanyang pagiging epektibo sa labanan. Nang marinig na nag-eehersisyo si Hiroshi, hinala ni Tanishiro at Mishina na sinusubukan niyang magdeklara ng digmaan sa kanila, at hinanap si Hiroshi upang suriin ang sitwasyon. Gayunpaman, ang kanilang mga salita ay nagpapaalala kay Hiroshi kay Tesla. Nakaramdam ng galit, nanumpa siyang dudukutin ang mga mata ni Tesla. Dahil sa takot sa reaksyon ni Hiroshi, hindi nang ahas sina Tanishiro at Mishina na ipagpatuloy ang panghihiya sa kanya.
Sa pagtatapos ng anime, hiniram ni Hiroshi ang game console mula sa tindahan ni Kizuragi at muling pumasok sa laro. Naniniwala ako sa pagkakataong ito, magagawa niyang iligtas si Alicia at talunin si Tesla, na may clear ang laro. Dito nagtatapos ang anime na ito. Ito ay isang hindi pangkaraniwang anime na may mga kakaibang setting at nakakagulat na mga plot. Ang paborito kong karakter ay si Kamui. Sa tingin ko isa siya sa mga pinakakailangang karakter sa anime na ito. Malaki ang naitutulong niya kay Hiroshi. Kung hindi dahil sa pagtanggi ni Kamui kay Kizuragi, hindi magkakaroon si Hiroshi ng pagkakataon na maglaro ng Kiwami Quest at maaaring mabuhay magpakailanman sa mga anino ng nakaraan. Sino o anong mga anime na pelikula o serye sa TV ang nagbibigay sa iyo ng pag-asa kapag ikaw ay desperado na? Welcome ka upang ibahagi ang iyong mga opinyon sa lugar ng komento at tulungan ang higit pang mga tao na ngayon ay nasa masamang kalagayan. Well, iyon lang para sa video ngayong araw. Kung nagustuhan mo ang video na ito, tandaan na i-like ito at mag-subscribe sa aking channel. Marami ring mga kawili-wiling recaps sa aking channel. See you sa susunod na video. Bye!